This is not just a message about the government. This is a message to the government. Kung sino man ang nakaupo, kung sino man ang nasa posisyon, ito ang tanong ng taong bayan. Hanggang kailan kami magsasuffer sa bulok na sistema, lalo na sa mga issue tulad ng flood control? Hindi pa man natutuloy ang baha, may mga nangyayari na namang press release. Hindi pa umaabot ang ayuda, may panibago ng meeting at picture taking. Pero ang tanong ng tao, bakit taon-taon, same areas, same streets, same communities, lubog pa rin? May budget, may project, may contractor, may ribbon cutting, pero pag umulan ng malakas kahit 20 minutes, boom! Lunod lahat. Hindi pa ba kayo matatauhan? Kung flood control lang sana ang problema, kaya pang tiisin. Pero ang root cause ng issue, sistemang hindi nakikinig, hindi natututo at hindi nagbabantay. Projects na pang picture, hindi pang long-term solution. Drainage na tinambakan, hindi inaayos. Contractors na paulit-ulit kahit sablay. Barangay to LGU to national, walang coordination. At ang masakit, pondo ay meron, pero para saan napupunta? Government. We say this with respect. Hindi kami bobo, hindi kami bulag, at hindi kami pagod magtanong. Hindi ito about inconvenience. This is about real lives. Yung nanay na hindi nakaluto kasi lubog ang kusina. Yung tatay na hindi makapasok sa trabaho, no work, no pay. Yung estudyante na hindi makapasok kasi baha sa main road. Yung negosyong nalulugi dahil palaging binabaha ang tindahan. Yung taong nawawalan ng bahay tuwing may bagyo. Government, you decide policies, pero kami ang sumasalo ng consequences. As a person who wants to live a godly life, hindi ito rant. This is accountability. This is stewardship. This is calling leaders to righteousness. Sabi sa Bible, righteous exalts a nation, but sin condemns any people. Kaya ito ang mensahe namin sa inyo. Huwag niyo pong gawing negosyo ang serbisyo. Huwag niyo pong gawing proyekto ang problema. Huwag niyo pong gawing campaign materials ang sakuna. Kung kayo po'y inilagay ng Diyos sa posisyon, then lead with fear of God, not fear of losing power. Hindi po kami humihingi ng mga imposibleng bagay. What we ask is simple. Ayusin ang flood control ng totoo, hindi pa cute. Hindi po kami humihingi ng mga imposibleng bagay. What we ask is simple. Ayusin ang flood control ng totoo, hindi pa cute. Long-term, science-based, transparent. Tuldukan ng recycling of incompetent contractors. Hindi pwedeng palpak tapos magkakaroon pa ng next project. Strengthen accountability. Kung nagkamali, may mananagot. Hindi yung iimbestigahan lang. Engage the people. Pag may proyekto, dapat kami yung unang informed. Hindi yung natutuklasan na lang namin pag may bahana ulit. Spend public money like it's sacred. Kasi totoo naman, pera ng tao yan. Hindi yan love offering. Sa mga kababayan kong pagod na, naiintindihan ko po kayo. Pero tandaan natin, bulok man ang sistema, hindi dapat mabulok ang karakter natin. Let's live godly lives by staying honest kahit common ang corruption, helping our communities, speaking truth with respect, demanding justice without hatred, praying for our leaders kahit mahirap minsan, and being the kind of citizens na hindi madaling mabribe, mamanipulate o mauto. Kasi ang tunay na pagbabago, hindi lang nanggagaling sa taas, minsan nagsisimula sa atin mismo. Kung sakali naman po na makarating ang message na to sa mga government officials, hindi kami galit ng walang dahilan. Hindi kami reklamo ng reklamo. We simply want a country where our homes don't flood, our children are safe, our taxes are respected, our leaders fear God more than they fear elections. Fix the system, fix execution, fix the moral compass of governance. And promise, we will support you not because we're forced, but because you've earned it. Hanggang sa araw na yon, kami ang magsisilbing ilaw sa gitna ng bulok na sistema at sana kayo ang maging pamunuan na karapat dapat sundin.